Kala, kala, kala. Hello po, good evening po. Peace be with you, the name, our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, the thief and the lawyer, nothing to have a lasting life. Thief and the lawyer, or no everlasting life. Not inheritance for everlasting life. About the thief and then lawyer thief. No everlasting life. O about the price. No everlasting life. About topic for tonight. Price and lawyer and then thief. No everlasting life for the disobedience for the law of God, not to have an inheritance. About the price and lawyer and then thief. Our topic for tonight. But is the lawyer and price and then thief can be saved if to the repent. Oh, can to save, but is the repent about the thief and then the price and then the lawyer. O pwede rin po silang maligtas pagka nagsisi po sila. Ganun po. Yung magnanakaw, yung price sa lawyer, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun pagka hindi sila nagsisi. Pero pag nagsisi, pwede rin po silang maligtas. Ganun po. Pwede rin po maligtas yun. Yung mga nagnanakaw sa gobyerno o yung magnanakaw, ganun po. Pwede rin silang maligtas kahit na matanda. Kahit na matanda ka na, masamang tao ka, pagka nagbalik loob ka sa Diyos, pwede ka rin maligtas kahit matanda ka na. Halimbawa, 50 years old ka na o 60 o masama ka o magnanakaw ka pa, pwede ka rin maligtas pagka yung nagbalik loob ka sa Diyos. Pero yung mga magnanakaw, yung mga lawyer, yung mga saserdote, kung hindi sila magsisisi, hindi po sila maliligtas. Yun po yung ating paksa. Yung mga magnanakaw, yung mga sa gobyerno, o yung saserdote, hindi po maliligtas sila pagka yung hindi sila nagbago. Not to inheritance, the thief, the lawyer, and then price for the everlasting life. For not to repent about this person. Need to repent the person for the save. About the thief and then the price and then lawyer. O, pwede rin silang maligtas kung magsisisi. Ganun po. Yung mga patutot nga na pwede rin maligtas kahit na pokpok ka. O, pwede ka rin maligtas eh. Basta nagsisi po, nagsisi. Pero hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga gumagawa ng gano'n ha, yung kaya lang pwede sila maligtas basta nagsisi. Pero pagka hindi sila nagsisi, hindi tumalikod sa kasalanan, o hindi po maliligtas yun, yung mga gumagawa ng masama, yung magnanakaw sa gobyerno natin, hindi po yan maliligtas, ganun. Pati yung mga magnanakaw. Pero pwedeng maligtas kung magsisisi o hindi sila kasi magmamana ng kaharian ng Diyos eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. About tells us the Holy Scripture, the thief and then the immoral
O not to inheritance for the everlasting life. O pwede, pero pwede rin silang maligtas basta nagsisi po yung mga magnanakaw sa gobyerno, saka yung magnanakaw, at saka yung mga priest. Kasi bawal yun, yung humihingi ka ng mga suhol. Bawal po sa Diyos yun. Meron kang kasama rin ang mga magnanakaw yun, kasabwat. Kasi nagnakaw dyan sa gobyerno, di ba? Meron silang 20% o 25%, 15%, o magnanakaw din sila doon. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga magnanakaw. Ganun po. Pero pwede rin silang magmana ng kaharian ng Diyos. Basta nagrepent, nagsisi sila, tumalikod sila sa kasalanan, ganun po. Pwede rin. Pero yun ang ating paksa, no? Hindi sila, pag kinamatayan nila yung paggawa ng masamang ganun, hindi po maliligtas yung ganun, sabi po ng banal na kasulatan. Kaya yung ating paksa, dahil marami pong magnanakaw sa ating mga gobyerno, di ba? O ganun ito. Pero dito, marami ritong binabanggit na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero ang paksa natin yung mga magnanakaw lang muna. Magnanakaw lang. Not to inheritance the kingdom of God. Yun po yung ating paksa. Ito po sabi ng banal na kasulatan. No? Sa may unang Korinto 6:9. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalo niya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw. Ayan, magnanakaw, hindi magnamana ng kaharian ng Diyos yan. Kahit na lawyer ka pa, kahit na senador ka pa, o hindi magmamana po ng kaharian ng Diyos yun, mga impyerno po yun. Pagka hindi po sila nagsisi, yung ikinamatay nila yung paggawa ng masama, o hindi yun maliligtas sila, kamamatay nila yun. Yun po yung ating paksa, yung magnanakaw sa na tao, yung mga kasabwat, sa mga pagnanakaw, hindi po magnamana ng kaharian ng Diyos yun. Sabi ng banal na kasulatan, no? Ni ang mga magnanakaw, ni ang masasakim, ni ang mga manlalasing, at ang mga pagtungayaw, ni ang manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. O, ibig sabihin, may impyerno yun. Ganun. Kasi bawal sa Diyos yun yung magnakaw. Bawal po sa Diyos yun yung nagnanakaw ka. Yung kasabot ka ng magnanakaw, o bawal po yun sa Diyos, sabi rito sa Levitico. Yung magnanakaw nga, kailangan pinapatay yun para hindi na umulit. Ito po sabi sa sa may sa may Levitico 19:11. Huwag kayong magnanakaw ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sino man sa iba. Utos ng Diyos yun huwag magnakaw Kaya yung mga nanghihingi ng percent niya, nagnanakaw sa gobyerno, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Pagka hindi sila nagsisi, kailangan need to repent for the saved. Kahit patanda ka na, pwede kang maligtas basta nagsisi ka. Pero kung kinamatayan nyo yung pagnanakaw, o hindi ka nagsisi, hindi po maliligtas yung gayon. Kasi bawal sa Diyos yun yung mga magnakaw, bawal po yun. Mataas ang posisyon mo dyan, tapos sa mga magnanakaw naman kayo, wala rin na maimpyerno ka rin. Ganun po. Bawal po yun, yung magnakaw. Gaya rin sabi rito sa huwag magnakaw. Commandment kasi ng Diyos yan yung huwag magnakaw, huwag magdaya. Ito rin sabi ng banal na kasulatan dito sa sabi ng Panginoong Hesus dito sa Marcos 10:17. Nang siya'y umalis at lumalakad sa daan,
At may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw." Huwag kang magnakaw, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Huwag kang sumaksi sa di katotohanan. Huwag kang magdaya, igalang mo yung ama at ang yung ina. Maraming binabanggit dito na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero yung topic natin, yung mga magnanakaw, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Sabi, may impyerno yun pagka hindi sila nagsisi. Pero pwede rin silang maligtas kung magsisisi. Yung tatalikod sila sa mga paggawa ng masama. Ganun po. Kasi pagka hindi sila nagsisi, hindi sila tumalikod dun sa mga gawang masama nila dyan sa gobyerno, kahit na mayaman ka pa, galing naman sa pagnanakaw, o maimpyerno rin yun. Sabi nga ng Panginoong Yesus, makamit mo man ang buong sanlibutan, di ba? Sabi nga ng Panginoong Yesus, makamtan mo man ang buong sanlibutan, mapasayo man ang kayamanan ng buong mundo, maimpyerno ka naman, wala rin, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus dito. Kaya kailangan magsisi sila para po sila ay maligtas dito po sa dito po sa Mateo 16:25, sapagkat sino mang ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, makasusumpong niyon. Yun dahil sa Panginoong Yesus, sabihin, kung susunod ka sa kanyang utos. Sapagkat ano ang papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang bibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Walang katumbas yung kayamanan ng sanlibutan sa buhay ng tao. Hindi ka maliligtas diyan kahit gaano ka pang kayaman. Kaya yung mga pagnanakaw nyo, alisin nyo na po yan. Dahil yung mga magnanakaw, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Maimpyerno po kayo. Kahit na gaano ka pang kayaman. Kahit na nakaw mo pa yung buong sanlibutan, yung kalahati ng kayamanan ng buong mundo, hindi ka maliligtas kahit na hindi po makapagliligtas yung mga kayamanan papuntang impyerno. Kaya kailangan magsisi po para maligtas. Kasi kung kinamatayan nyo yung mga pagnanakaw niya yan, mga ginagawa nyo, mga korupsyon nyo dyan, kung sino man yung nagdanakaw, hindi kayo maliligtas pag kinamatayan nyo yan. Kasi sabi ng Panginoong Yesus dito, makamtad mo man ang buong sanlibutan. Basahin ko sa inyo muli. Sapagkat ano ang papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? Ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sa Mateo po to, Mateo 16:26. Kahit na yumaman ka pa dyan, nakaupo ka dyan sa gobyerno, ubod ka nga ng yaman galing sa nakaw, maimpyerno ka naman. Kaya magsisi na po kayo para maligtas po kayo. Ganun po. You make repent for you are saved in your soul according to God. Kasi pagka kinamatayan niyo yung ganon, yung mga pagnanakaw dyan namiyasa na kayo sa pagnanakaw dyan sa pwesto nyo, kinamatayan yun, hindi po kayo maliligtas according to the Holy Scripture. Ito po sabi ng Diyos dito, kailangan magsisi po kayo para maligtas po kayo. Ito po sabi sa Ezekiel
18:26. Pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at kinamatayan sa kasamaan na kanyang nagawa ay mamamatay siya. O yun, no? Pagka namatay kang hindi ka nagsisi, maimpyerno ka na. Ganun po. Muli, pagka ang masama ay humiwalay sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matuwid na kanyang iniligtas na buhay ang kanyang kaluluwa. Sapagkat siya ay nagmuni-muni at umiwalay sa lahat niyang pagsalangsang na kanyang nagawa, siya ay walang pagsalang mabubuhay, hindi siya mamamatay. O yun, no? Pag nagsisi naman, tumalikod sa kasamaan, maliligtas naman yun. Pero pagka yung kinamatayan mo yung paggawa ng masama, o hindi ka maliligtas. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo rito para mahaba po to sa may Ezekiel 18:23. Patuloy. Mayroon baga kung anumang kasayahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Panginoong Diyos, at hindi baga mabuti na siya humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. O no, pwede kang magsisi, humiwalay para mabuhay. Pero pagka hindi ka nagsisi, kinamatayan mo yung pagnanakaw mo, kasamaan mo dyan, hindi ka maliligtas. O patuloy ko po. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya, walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang silangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaon, ay mamamatay siya. O no, pagka ang tao namatay sa kasalanan, hindi na po yun maliligtas. Kailangan magsisi po. Ganun po. Dahil may inyong sinasabi, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. Pakinggan mo ngayon, o sambayan Israel. Hindi baga ang aking daan ay matuwid? Hindi baga ang iyong mga lakad ang di matuwid? Pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at kinamatayan na kasamaan na kanyang nagawa ay mamamatay siya. Ayun, no? Pag kinamatayan yung behavior na pagnanakaw, o hindi na po yun maliligtas. Kailangan magsisi po. Pwede pong maligtas yung magnanakaw basta po nagsisisi, o kahit ka yung patutot yung mga pokpok po. Kaya mga pokpok, pwede rin pong maligtas yung mga pokpok. Basta nagsisisi po. Yung nagsisisi po, yung tumatalikod na sa mga gawang masama, o hindi ka na magpupokpok, ganun po. O hindi ka na magnanakaw, hindi ka nagagawa ng masama. Ganun po yung pagsisisi. Kailangan po may gawa, ganun po. Kahit na matanda ka na, matanda ka na, no? 60 ka na. Nakapagnakaw ka ng mga edad mong kabataan, kahit 60 years old ka na, basta nagsisi ka, pwede kang maligtas. Ganun po, yung tumalikod ka na sa paggawa ng masama, pwede kang maligtas according to the Holy Scripture. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Kahit na matanda na, pwedeng magsisi. Basta tumalikod sa kasalanan, tapos yung mga kayamanan mong ninakaw, o isasauli mo, tapos ibibigay mo sa mga duka, ipapamagi mo, ililimos mo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kahit matanda na, pwedeng magsisi pa yun. Halimbawa, masama ka ng mga kabataan mo, o tumanda ka na hanggang 60 o 50, o pwede ka pang maligtas basta magsisi ka lang. Ayun po yung utos ng Diyos Kita nyo nga yung magnanakaw na kasama niya sa krus. O nagsisi, di ba? Pinatawad ng Panginoong Yesus. O ngayon sabi nga doon niya sa magnanakaw, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso, sabi niya, di ba? Ito, kahit matanda na, pwede pong maligtas basta nagsisi, tumalikod na sa mga kasamaan niyang ginagawa. Ganun po. Ito po sa Kawikaan
19:20. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. O sa iyong huling wakas, kahit na wakas pa ng buhay mo, yung malapit nang magwakas yung buhay mo sa mundo, tapos nagsisi ka, o tumalikod ka na sa paggawa ng masama, o pwede ka ring maligtas. Pero pagka yung hindi ka nagsisisi, kinamatayan mo yung gawang masama, o hindi po maliligtas yun, maiimpyerno po yun. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. O basahin ko sa inyong muli, no? Kasi yung mga kahit matanda ka na pag nagsisi ka, pwede kang maligtas. Ganun po. Kahit na pokpok ka, no? Yung patutot ka, o ganun, basta tumalikod ka na sa patutot mo, o pag nanakaw mo kung anumang kasamaan yan, o pwede rin maligtas yun according to the Holy Scripture. Ito po, basahin ko sa inyong muli rito sa Kawikaan 19:20. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. O sa huling wakas, pwedeng maligtas kahit na matanda na. Basta nagsisisi po, ganon, tumatalikod sa mga kasalanan. Kahit yung mga pokpok, pwede pong mga maligtas yun. Basta tumatalikod sa pagkapokpok niya. Ganun, pwede pong maligtas according to our Lord Jesus Christ. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Dito po sa Mateo. Dito po sa Mateo. Mateo 21:31. Katotohanan sinasabi ko sa iyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot, mga patutot, mga una sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. O kita nyo nga, kahit patutot, makakapasok sa kaharian ng Diyos basta nagsisi. Basta nagsisi, kahit na pokpo ka pa, pwede kang maligtas. Basta nagsisi ka, tumalikod ka sa kasamaan mo, ganun po. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pinalingil ng buwis at ng mga patutot. Naniwala yung mga patutot kaya naligtas din At kayo sa pagkakita ninyo nito ay hindi man kayo nangagsisi. Pagkatapos upang kayo ay magsipaniwala sa Kanya. Basta nagsisi yung mga gumagawa ng masama kahit na matanda ka na, pwede ka maligtas. Pero kung hindi ka magsisisi, maimpyerno ka pagka kinamatayan mo yung kasamaan mo. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan ng Panginoong Yesus. Ganon. Kailangan yung mga ninakaw, yung mga ninakaw, ililimos niya o isasauli niya. Ganon po ang sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi sa 11 ng Lucas. Ililimos mo yung ninakaw mo para maligtas ka. Ganun po. Nasauli mo, ililimos mo, o kukumpis kayo na lang ng gobyerno para sila na lang yung maglimos. Ganun, para maligtas ka. Kasi hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga ganun, yung mga magnanakaw, gumagawa ng masama, bawal po sa Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, sa 11, para po maligtas, ilimos yung mga ninakaw. Dito po sa Lucas 11:37. Samantala nga siya ay nagsasalita, ay inananyahan siya ng isang Pariseo na kumain kasalo niya at siya ay pumasok at naupo sa dulang. At nang makita ito ng Pariseo ay nagtaka na siya ay hindi muna naghugas bago mananghali. At sinabi sa kanya ng Panginoon, gayon nga kayo mga Pariseo, na nililinis ninyo ang dakong labas ng saro at ng pinggan. Datapat ang loob ninyo puno ng panglulupig at kasamaan. Kayong mga halin, hindi baga ang gumawa ng dakong labas, ay siya rin gumawa ng dakong loob? Datapat ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban,
At narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. O yun, o, ilimis mo yung mga ninakaw mo para maging malinis ka sa Diyos. Yun po yung sabi ng Panginoong Yesus. Ilibos mo yung mga ninakaw mo, sa uli mo, o kaya ilimos mo sa mga duka, sa mga ganun, sa mga charity, o ililimos mo, ganun po, yung mga ninakaw mo para, yun po yung pag nagbalik loob, ilimos, yung ibigay sa duka, ganun, para maligtas ha, yung mga nagnakaw sa mga, kung ano man yung ninakaw. Pero yung mga ibang magnanakaw, pinarurusahan yun. Pero eto sa mga may kaugnayan sa mga yung mga magnanakaw din to yung mga nangungupit, mga nagnanakaw din sa gobyerno to ganun no. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa may Lucas 11:39 hanggang 40. At sinabi sa kanya ng Panginoon, gayon kayong mga Pariseo, nalilinis ninyo ang dakong labas ng saro at ng pinggan. Datapwat, ang loob ninyo ay puno ng panglulupig at kasamaan. Kayong mga haling, hindi pa gaang gumawa ng dakong labas, ay siya rin gumawa sa dakong loob. Datapat ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban. At narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. O malilinis ka sa kasalanan mo. Pagka yung inilimos mo yung mga ninakaw mo, ganun po. Yung inilimos mo, ilimos mo, kaya sauli mo, ganun. O, ito pa rin po sa anong sabi ng Panginoon dito sa 19. Dito po rin po sinabi ng Panginoon dito sa 19, yung talinghaga. Kasi rito meron ding mga nagnanakaw dito na yung mga maniningil ng buwis. Gaya sa atin sa gobyerno, di ba? Maraming maniningil ng buwis, pero mga nagnanakaw dyan sa BIR. Ito naman din, nagnanakaw din to, pero sinasauli niya yung mga ninakaw niya, binibigyan sa duka, o maliligtas din siya, sabi ng Panginoong Yesus dito. Ito po sa Lucas 19:1. Napatuloy, at siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at narito isang lalaki na tinatawag na pangalang Sakeo, at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. O yun, mayaman siya sa paniningil ng buwis kasi mga nagdadaya to dati. Pero nung kinauli niya o binigay niya sa duka o nakapasok siya sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy ng sikomoro upang makita siya, sapagkat siya'y nagdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, at siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At ang makita nila ito ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok na nanluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang buong bayan, sapagkat narito Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga duka, at kung sakaling makasingil kung may daya sa kanino mang tao, ay isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagliligtas, sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham. O kita nyo, naligtas siya dahil sinauli niya yung mga ninakaw niya. Ninakaw niya sa paniningil ng buwis na sobra. Di ba marami sa ating sa BIR, mga nagnanakaw din dyan, mga sa BIR. O sinauli niya, pero nakapasok siya, nakaligtas siya, nakapasok siya sa kaharian ng langit.
Babasahin ko sa inyo ting muli kasi nalilipad na ngayon. At ang makita nila ito at nagbulong-bungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok na nanuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari. Ay no, yung kalahati ng kanyang pag-aaring ninakaw, sinunguli niya, ay ibibigay ko sa mga duka. At kung sakaling makasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. O, kita nyo nga, yung magnanakaw, pagka sidoli niya yung ninakaw niya, binigay niya sa duka, nilimos, o pwedeng maligtas, di ba? Ganun, pwedeng maligtas yung mga magnanakaw, mga patutot, pagka nagsisi po, tumalikod sa mga kasalanan, ganun po. Pero pagka yung hindi sila nagsisi, hindi po sila maliligtas. Kasi bawal po sa Diyos yung pagnanakaw, yung mga tumatanggap ka ng suhol. Bawal po sa Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Huwag kang tatanggap ng suhol, sabi, di ba? Ito po yung mga tumatanggap ng suhol dyan, na galing sa nakaw, 20%, 25%, tapos galing sa nakaw, bawal po sa Diyos yun. Hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos pagka hindi po sila nagbago ng kanilang behavior. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi yun yung utos ng Diyos yun . Bawal po kasing sumuway sa utos ng Diyos, lalo na't alam mo na. Dito po sa Exodo 23:8, huwag kang tatanggap ng suhol. Yung tumatanggap ng suhol na galing sa nakaw, kasi magnanakaw din siya yun. Magnanakaw din sa Diyos yung ganon. Sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. Bawal po yun. Yung mga tumatanggap ka ng percent dyan, parang suhol yun. Tapos galing sa nakaw. Yung mga ghost project, di ba? Bawal po sa Diyos yun. Yung mga kailangan magsisi po para maligtas po kayo. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga magnanakaw, di ba? Pero pwede ring maligtas pagka nagsisi po, ganun. Kailangan magsisi po para maligtas. Kasi nakikidamay ka sa kasalanan ng iba nun . Sabi rito, ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sabi ng Diyos, sa may Timoteo 5:22, wag mo ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Ni wag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Dumadamay sila sa kasalanan ng iba, yung mga ganon. Yung mga nagnanakaw sa gobyerno, di ba? Sa ating mga lawyer, di ba? May mga lawyer, di ba? Mga tumatanggap ng suhol. Bawal po sa Diyos yun. Kasi yung utos ng Diyos, sabi rito, ni wag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Pag tumanggap ka ng suhol, galing sa nakaw, kasalanan mo rin yun kasi bawal po yun. Sabi ng Diyos, huwag kang tatanggap ng suhol. Ganun po. Kailangan magsisi para magmana po ng kaharian ng Diyos. Yung mga magnanakaw, dati yung mga magnanakaw, pinapatay po yun sa utos dati, yung sa lumang tipan, ganun po. Pag may nahuling magnanakaw, pinapatay. Kaya wag po kayong magnakaw, bawal po sa Diyos yun. Ito po yung utos sa mga magnanakaw dito, sa may 22 po, dito po sa 22. Sa Exodo 22. Dito po sa Exodo 22,
1:4, 7, 8. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kung ang isang lalaki ay magnakaw ng isang bako o isang tupa at patayin o ipagbili, ay kanyang pagbabayaran ng 5 baka ang isang baka at ang 4 na tupa ang isang tupa. At kung ninakaw ay masumpungan buhay sa kanyang kamay, maging bako o asno o tupa, ay magbabayad siya ng ibayo. Kung sino man ay magpatago sa kanyang kapwa ng salapi o pag-aari at nakawin sa bahay ng taong yaon, pumasumpungan ng magnanakaw, ay magbabayad siya ng ibayo. Ayun, magbabayad ng mga ng 7 beses yung mga nagnakaw. Ganun po yung mga kaso sa ano. Halimbawa, nagnakaw siya o sasauli niya yun ng 5, kung ano yung ninakaw niya, sasauli niya ng 7 o kaya 7 beses yung ninakaw niya. Halimbawa, ninakaw mo isang tupa o sasauli mo ng 5 tupa yon o isang baka o 5 baka. Basta yung ninakaw, may piyansa po yun ng malaki. Pero yung magnanakaw, pinapatay po dati yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa magnanakaw. Dito po sa Kawikaan 6:30. Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung siya'y nagnakaw upang siya'y busigin siya pagka siya'y gutom. Ngunit kung siya'y masumpungan, isasauli niyang makapito. O yung mga nagnanakaw, may piyansang 7 beses sa kanyang mga ninakaw. Ganun po yung mga batas ng Diyos. Pero yung mga magnanakaw, hindi po yung magmamana ng kaharian ng Diyos, maimpyerno po yun. Kahit na ganong kayaman ka pa dyan. Kailangan magsisi, ganun po. Kasi yung mga lawyer at saka yung mga priest, mabigat na hatol po ang ibibigay ng Diyos yun. Kasi lawyer ka nga dyan, tapos priest ka, di ba? Mas mabigat ang hatol sa kanila. Kaya kailangan tanggalin po natin yung behavior dyan sa ating gobyerno sa pagnanakaw o kung saan man, bawal kasi yun Mabigat po ang hatol sa mga ganon, yung sa mga lawyer, sa mga priest, o sa magnanakaw, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Santiago 3:1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo tatanggap na lalong mabigat na hatol. O mabigat na hatol yung mga sasordote, mga nasa batas, mabigat na hatol po ang dapat doon. Yun po yung utos ng Diyos. Kasi sila nga yung nagpapatupad ng batas o sila pa yung nagnanakaw dyan. Kaya hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Kaya dapat po magsisi po yung tao para maligtas. Ganun po. Ang pagsisisi po, yung tumatalikod ka na sa ginagawa mong masama. Tapos yung mga ninakaw mo o ipapamahagi mo sa mga duka, susuli mo. Ang pagsisisi, ganito, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Yesus. Yung pagsisisi may gawa, yung tatalikod ka na sa ginagawa mong kasamaan. Ito po sabi sa Lucas 3, hindi yung nagsisisi ka nga, wala namang gawa. Kailangan may gawa po. Yung tatalikod ko na, hindi mo nagagawin yung mga pagnanakaw, ganun po. Kasi hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga magnanakaw po. Saka yung mga bumabagi ng ilang percent dyan, 25%, 15%, 10%, o galing sa nakaw, di ba? O bumabagi sila. Bawal po yun sa Diyos. Kasama rin sila sa kasalanan nun. Magnanakaw din po yung gano'n, sabi sa banal na kasulatan. Ito po yung
pagsisisi, sabi ng Diyos dito, kailangan may gawa ang pagsisisi, yung tumatalikod na po sa paggawa ng masama. Ito po sa Lucas 3:7. Sinasabi nga niya sa mga karamihan, nagsisilabas upang magpabautismo sa kanya. Kayong lahi ng mga ulupong, yun, lahi ng mga ulupong to, mga anak ng Diablo. Sino sa inyo mag-udyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. At huwag magpasimulang magsabi sa iyong sarili, si Abraham ang siya naming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo, makapagpapabangon ng Diyos ng mga anak ni Abraham, maging sa mga batong ito. Ngayon pa ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubunga ng mabuti, ay pinuputol at tinahagis sa apoy. Tinanong siya ng karamihan na nagsasabi, ano ang dapat namin gawin? Sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala. O yun, yung marami ka raw pag-aari, ibibigay mo naman sa wala. At ang may pagkain, gayon din ang gawin. Marami kang pagkain dyan. Yung mga walang pagkain, bigyan mo. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo at sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat namin gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag kayong maningil pa ng higit sa utos sa inyo. Yung mga naniningil ng buwis, yung mga na nagdadagdag sa tax. Yun. Di ba dati ang utos kasi ng Diyos, 10% lang forever. Ngayon, ang tax natin, magkano? 12% yata, sabi rito ng Diyos, huwag kayong sumingil ng higit sa utos ninyo, Kasi yung 10% forever na yon. Ito yung mga matatakaw na magnanakaw sa gobyerno, tinataasan yung tax para malaki ang nakawin nila, ganun. Kaya yung mga Pilipino naghihirap, tapos mataas yung bilihin. Kasi utos ng Diyos to. Sinabi ng Diyos dito. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong sumingil pa ng higit sa utos sa inyo. Kung ano yung utos kasi forever na yung 10% sa buwis. Iba dyan, dinadagdagan pa para malaking manakaw nila dun sa gobyerno. Kaya mga pamumuhay ng natin dito sa mundo, mahirap dahil tumataas yung mga bilihin Dahil sa mga tax-tax na yan Ganun po. Ito. At patuloy ko po. At tinanamang siya ng mga kawal na nagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At sa kanila sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karasan sa kanino man, ni magparatang at magkasya kayo sa bayad sa inyo. Yung mga pulis to, yung parang mga pulis, yung mga nanguhuli sa mga yung nagbibintang sila, di ba? Yung pala, hulid up. Yung pala, nilagyan na ng drugs para pain, di ba? Magkaroon ng kaso yung tao niya, frame up. Ito yung ibig sabihin nito. At tinanong mong siya ng mga kawal. Yung mga kawal kasi, yung mga alagad ng mga batas yun na nagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At saka sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karasan sa kanino man, ni magparatang at magkasya kayo sa bayad sa inyo. Yun po yung utos. Kailangan magsisi na may gawa. Ganun po. Kasi yung mga tax sa gobyerno talaga, 10% lang yun, forever na. Yung mga matatakaw sa gobyerno natin yan, kaya tumataas yung mga bilihin. Kasi tinataasan nila yung tax, tumataas yung bilihin. Naghihirap yung mga Pilipino, diyan tumataas. Ganun po, yun po yung dapat gawin ng mga magnanakaw, magsisi, sa uli yung mga ninakaw, ipamagi sa duka. Para maging malinis, maligtas, di ba sabi ng Panginoong Yesus. God bless po, our topic for tonight is done. God bless. Thank you for watching this, the gospel from our Lord Jesus Christ. Thank you for joining. God bless po, ingat.
See you next time.